So mga bagay na kailangan mong gawin upang mag-message na sa'yo ang isang lalaki. Okay? So kung hindi mo na maalala kung kailan huling nag-message sa'yo ang partner mo, kung hindi mo na maalala kung kailan yung huling date, kung kailan nag-miss call sa'yo ang jowa mo, well, mga kamamay, huwag mo nang isipin yan. So, itong mga aking i-share ngayon sa video ito, itong aking ginawang tips para sa inyo, is kung papaano magbe-message sa'yo ang isang lalaki. Ang hirap din kasi sa pakiramdam mga kamamay, na tipong hindi ka sigurado kung yung bang isang lalaki, yung bang asawa natin, o yung mga jowa ninyo, magpaparamdam pa ba o hindi na? O tuluyan nang nakalimot o naghanap na ng iba? Well, ngayon sa videong ito nga, sabi ko sa inyo, magbibigay ako sa inyo ng ilang mga bagay na kailangan mong gawin upang ang inyong mga partner, ang inyong mga jowa o ang isang lalaki ay mag-message na sa iyo. Sigurado ako mga kamamay, after na gawin nyo to sa kanya, sigurado ako na talagang mag-iisip, magtataka at talagang mapapamessage siya sa iyo. So mga kamamay, huwag natin masyadong patagalin pa sapagkat alam kong excited ka na. Excited ka na malaman kung ano nga ba yung mga bagay na dapat mong gawin upang manumbalik na at mag-message na sa iyo ang isang lalaki. So mga kamamay, if ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, ganitong klase ng video, ganitong klase ng mga usapin pagdating sa inyong mga buhay-buhay pag-ibig, don't forget to click the subscribe button, notification bell, at syempre, mangyari na rin i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice na maaari kong i-share sa inyo. Kaya mga kamamay, kung napindot nyo na yan, lubos ako nagpapasalamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong gabing ito. So ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong i-apply o dapat gawin upang hindi ka matiis ng isang lalaki para i-message ka na niya? So number 1, kapag itinigil mo ang paghahabol sa kanya. Oo mga kamamay, ito yung isang bagay kasi na karamihan sa mga kababaihan ay palaging ginagawa. Kaya ang nangyari, ang kahinanatnan, ang naging resulta, sila ay iniiwanan. Sila ay hindi pinapansin. Sila ay tinitiis. Hindi nagpaparamdam ang isang lalaki. Alam nyo mga girls, the more na naghahabol kayo, nalalaman po ng isang lalaki na kayo ay nahihirapan, na kayo ay malaki ang kagustuhan sa kanila. Kaya mga kamamay, ang ginagawa ng isang lalaki, lalo nila kayong tinitiis. Lalo silang hindi nagpaparamdam. Kasi nga, may isang kagaya mo na naghihintay, may isang kagaya mo na umaasa, at may isang kagaya mo na nagpapakabaliw sa kanya. Kaya ang isang lalaki lalong ginagawa ang asal. Alam niyang nahihirapan ka, alam niyang nagdurusa ka, kaya ang ginagawa niya ay pinagpapatuloy niya ang paniniis sa iyo, ang hindi pagbe-message sa iyo. Pero take note of this mga kamamay. Kung ang isang lalaki hindi niyo po i-message, kung ang isang lalaki hindi niyo po hahabulin, alam kong iniisip din kayo ng mga yan. Iniisip kayo ng mga iyan sapagkat may pinagsamahan kayo, sapagkat meron kayong mutual understanding, pero kilala ka niya. Pero alam niya ang kahinaan mo, kaya pinipili niya na magtiis, pinipili niya na hindi ka i-message sapagkat susuko ka, sapagkat alam niya na mahina ka sa ganyan. Pero kung ilalaban mo itong tips natin na to, na hindi ka maghahabol sa kanya, sigurado ako, susuko ang isang lalaki sa paniniis sa iyo. Sapagkat magtataka, mag-iisip yan kung bakit hindi ka nakagaya ng dati na kapag katiniis ka ng isang lalaki ay kusa kang bumibitaw, ay kusa kang lumalambot, at kusa kang nagmamakaawa sa kanya na bumalik sa buhay niya. Kaya mga kamamay, advice ko sa inyo, kung sa tingin nyo kayo ay hindi pinapansin ng isang lalaki, hindi i-message, binabaliwala, tinitiis, ang gawin nyo lang, huwag kayong maghahabol sa kanya. Hayaan nyo siya ang mag-isip, siya ang magtaka kung bakit hindi ka nakagaya ng dati na naghahabol. Okay? So gawin nyo po yun mga kamamay, sigurado ako magtataka ang isang lalaki, magugulat, magkakamot kung bakit hindi ka na naghahabol sa kanya. Kaya ibababa niya ang kanyang pride para tanungin ka, para i-message ka kung bakit nagbago
ka na. Hindi man niya i-message o hindi man niya sabihin to ng direkta or itanong ng direkta, pero unti-unti niyang itatanong to sa iyo hanggang sa malaman niya kung bakit hindi ka na naghahabol sa kanya o hindi mo na magawa pa na magmakaawa sa kanya. So number 1 tips ko yan mga kamamaya, kailangan huwag na huwag kayo maghahabol sa isang lalaki upang hindi kayo tiisin ng mga yan. So number 2, kapag marunong kang maghintay. Okay? So mga kamamay, hindi ka matitiis ng isang lalaki kung alam mo sa sarili mo na kaya mo siyang tiisin. Okay? Kung alam mo sa sarili mo na kaya mong maghintay. Kasi baka mamaya, so hindi lang nagparamdam ang isang lalaki, nagdududa ka na. Hindi lang nagparamdam ng 2 oras ang isang lalaki, kung ano-ano nang ibinunganga mo sa kanya. Talagang titiisin ka niya mga kamamay para matuto ka. Pero kung alam mo sa sarili mo na wala ka namang ginagawang kasalanan, pero hindi siya nagpaparamdam, hindi siya nagme-message, hindi siya nagno-notify, sa madaling sabi, nahihirapan ka na. Sa madaling sabi, pinahihirapan ka na. Kaya mga kamamay, kung gusto mo na hindi ka matiis ng isang lalaki, ang gawin mo lang sa kanya ay matuto kang maghintay. Maghintay na mag-message siya sa iyo. Maghintay kung kailan siya magkaka-oras sa iyo. Oo, mahirap to. Oo, nakakainip to. Pero alam ko, ito yung napaka-effective na tips upang sa ganon, lalaki talaga ang magparamdam sa iyo. Lalaki ang maghanap ng oras para sa iyo. Sapagkat kung ikaw ay hindi marunong maghintay, lagi kang maiinip, lagi kang mag-chat-chat, magme-message, tatawag sa kanya. Kaya para ligtas tayo na i-message siya, ligtas tayo na hindi mo siya matawagan, kailangan gawin mo is maghintay ka talaga. Magtiyaga ka na maghintay, magtiyaga ka na mag-message siya. Okay, magtiyaga ka na maghintay na tumawag siya sa iyo. Wag na wag kang uuna, wag na wag kang mag-first mood sapagkat ang isang lalaki ay nagmo-monitor yan. Kapag ang isang babae palagi nagme-message sa kanya, hindi na siya nagme-message. Kapag ang isang babae ay palaging nagpapaalala sa kanya, nababawasan ang messages ng isang lalaki sa iyo. Kaya kung gusto mo na lagi kang naiisip, naaalala ng isang lalaki, limitahan mo ang iyong pagme-message sa kanya. Limitahan mo ang paghawak mo ng cellphone para matawagan siya. Sa madaling sabi, kailangan marunong kang maghintay. Maghintay sa mga message niya. Maghintay kung kailan siya magpaparamdam. At sigurado ako kapag nagparamdam ang isang lalaki, mas masarap replyan yung mga chat niyang ganyan. Sapagkat excited yan. Excited yan na makausap ka, excited yan na mag-reply ka. Kumpara doon sa mga bagay-bagay na ikaw ang magpaparamdam sa kanya, ikaw ang bibigay ng topic, sigurado ako mga kamamay, hindi ganun ka-excite ang isang lalaki kapag ka nakachat mo siya, kapag ka nakatawagan mo. Kailangan marunong ka maghintay, siya kailangan dapat ang unang mag-message sa inyo. Alright? So next, tigilan mo na ang paninisi sa kanya. Okay? Mga kamamay, okay? Mga kamamay, sinasabi ko sa inyo, baka kasi panay pa rin ang paninisi nyo sa kanya. Panay pa rin ang pagbubunganga nyo sa kanya kung bakit hindi siya nagpaparamdam, kung bakit hindi siya nagme-message sa inyo. Nagdadalawang isip siya na i-message ka sapagkat puro paninisi lang din naman ang gagawin mo. Puro pananakit lang din naman ang damdamin ng isang lalaki ang gagawin mo. Kailangan mga kamamay, kung gusto mo na talagang muling umamo ang isang lalaki, muling magbalik at muling mag-message sa iyo at para mawili siya na makausapin ka, na i-message ka, kailangan tigilan mo na yung paninisi sa kanya. Tapos na ang mga nangyari. Kaya wala ka nang dapat pang patunayan. Sa madaling sabi, pakita mo lang sa kanya na nagbago ka na. Pakita mo lang sa kanya na pwede namang pag-usapan ng lahat. Hindi mo kailangan sisihin siya hanggang dulo sapagkat madadala yan. Magtatanim yan ng sama ng loob sa iyo. Hanggang sa lumayo ang loob niya sa iyo. Hanggang sa makalimutan ka niya. Hanggang sa maghanap na siya ng iba. Tayo naman nating mangyari yon. Kailangan, ang gawin nyo, iwasan nyo ang paninisi. Itigil nyo na ang paninisi. Dapat good vibes na lamang. Kung humingi siya ng sorry, tanggapin ninyo. Or depende na sa inyo kung tatanggapin nyo o hindi.
Basta ang sa akin lamang, iwasan nyo ang paninisi upang hindi kayo tiisin ng isang lalaki. Alright? So next, iwasan mong maging sad girl imbes mag-post sa social media ng mga magaganda mong larawan. Yan, napaka-effective nito mga kamamay. Kung tinitiis ka nga ng isang lalaki at hindi siya nagpaparamdam sa iyo, hindi mo alam kung nang bababae, nagdolo ko, kung ano pa mang ginagawa. Huwag kang magiging sad girl. Yung iba kasi nagiging sad girl eh. Nagpo-post social media. Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang mabuhay pa sa mundo. Yung pala na wala lang ang kanyang jowa, tiniis lang siya ng kanyang jowa, tapos ganoon na kaagad ang magiging message niya doon sa social media. So advice ko, sa halip na magmukmuk kayo, sa halip na may stress kayo, sa halip na mag-isip kayo sa mga nangyayari, kailangan magpaganda ka, mag-ayos ka. Ipakita mo sa kanya na hindi ka apektado sa kanyang biglaang pagkawala ng walang paalam. Pakita mo sa kanya na kaya mo pa rin makapag-survive. Ipakita mo sa kanya na kaya mo pa rin maging masaya at maging maganda kahit wala siya. Sigurado ako, ang sisi ay mapupunta sa kanya sarili sapagkat hindi siya nagpaalam sa iyo. Hindi niya inisip ang damdamin mo, pero malakas ka. Pero ikaw ay kaya mo pa rin mag-ayos kahit wala siya. Sigurado ako, lalo-lalo na kung nag-post ka at marami nagko-comment, mababasa niya yon. At pag nabasa niya yon, na marami palang gustong pumasok sa buhay mo, agad-agad ime-message ka niya at magpaparamdam. Baka kasi mamaya mawala ka na sa kanyang buhay kasi nga hindi siya nagpaparamdam, eh maraming gustong pumasok sa buhay mo at i-entertain mo, ganun ang iisipin niya. Merong pwedeng pumalit sa kanyang papel sa puso mo, kaya ang gagawin niya, hindi paparamdam agad siya, magme-message agad siya sa iyo. Napaka-effective po nito mga kamamay. Mag-post kayo ng mga magaganda nyong larawan at sigurado ako pag may nag-comment, replyan ninyo. Pag nabasa yan ng mga partner ninyo na hindi nagpaparamdam, sigurado ako magpaparamdam yan sa inyo. So yan lang mga kamamay ang ilang mga bagay and tips na kailangan mong gawin upang sa ganon, ang isang lalaki ay i-message ka na. So for more video and love advice na kagaya nito mga kamamay, don't forget to click the subscribe button, notification bell, and i-like mo na rin ang video ito para sa mas marami pang love advice. So paano mga kamamay, see you for our next vlog. Paalam.